Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang The Foreigner. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa isang dalaga na naglalakad papunta sa kotse ng kanyang ama. Ang ama na si Kwan ay pinagmaneho ang kanyang anak papunta sa isang tindahan ng mga damit sa Knightsbridge, London. Iginiit ng dalaga na mauuna na siya upang makuha niya na kaagad ang dress, habang ang kanyang ama naman na si Kwan ay ipaparada ang sasakyan. Habang nagpapark si Kwan, isang malaking pagsabog ang naganap na agad na ikinasugat ng lahat ng nasa paligid kabilang na si Kwan. Nang magkamalay, narealize ni Kwan na nanggaling ang pagsabog mula sa tindahan ng mga damit. Lumipat ang eksena sa isang opisina kung saan nakatanggap ng tawag ang isang empleyado mula sa grupo ng Authentic IRA at sinabing sila ang may pananagutan sa naganap na pambobomba. Matapos makuha ang impormasyon, agad itong ipinaalam ng empleyado sa kanyang amo at inutusan ng lalaki ang kanyang mga staff na imbestigahan ang sitwasyon. Pagkatapos, kinuna ng isang photographer ang bawat taong nasugatan sa pambobomba, maliban kay Kwan na hawak ang kanyang patay na anak na babae. Sa sumunod na eksena, makikita ang mga terorista na nanonood ng balita ng pambobomba sa kanilang telebisyon. Isang lalaki ang pumasok at tinanong ang ibang mga kagrupo tungkol sa bilang ng mga taong napatay niya. Sa sumunod na araw, isang lalaking nagngangalang Liam ang nagising sa tabi ng kanyang kabit sa Belfast, Ireland. Nagulat siya nang makita ang mga mensahe sa kanyang telepono tungkol sa kamakailang pambobomba, at ang masama pa, nakatanggap din siya ng tawag mula sa kanyang asawa na si Mary. Nang sagutin ni Liam ang tawag, agad siyang tinanong ng kanyang asawa kung nasaan siya, ngunit nagsinungaling si Liam na nasa isa siyang meeting. Sa sumunod na eksena, pumunta si Kwan sa silid ng kanyang yumaong anak. Naglakad siya sa silid at tiningnan ang mga gamit ng kanyang yumaong anak na babae. Samantala, agad na pumunta si Liam sa isang meeting. Habang naglalakad, isang babae ang tumawag sa kanya at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Sinabi ni Liam na ang posibleng solusyon para dito ay palayain ang mga political prisoners na miyembro ng IRA. Nang matapos ang tawag, hinarap ni Liam ang mga miyembro ng IRA board at sinabing hindi nila kasalanan ang pagsabog. Kanya ding pinaalam na isang grupong nagpakilalang Authentic IRA ang nag-ooperate sa likod nila. Lumalabas na si Liam at ang ibang taong nandito ay ang totoong grupo ng IRA. Tinapos ni Liam ang meeting at sinabing gusto niyang i-check ang bawat bagay upang matrace nila ang bomber. Pagkatapos, ang counter-terrorist na tinatawag na SO-15 ay makikitang sinusubaybayan na ang mga bomber at mabilis nilang nakuha ang plate number ng motor na ginamit ng nambomba. Gayunpaman, nakatanggap sila ng tawag hinggil sa pagbalik ng isang inchik sa gusali. Ito ay si Kwan at araw-araw siyang bumabalik simula nang mamatay ang kanyang anak. Dahil dito, personal na nakipag-usap si Chief Bromley kay Kwan tungkol sa sitwasyon. Inalok siya ni Kwan ng malaking halaga ng pera para sa pangalan ng sinuman sa IRA, ngunit tinanggihan ito ni Bromley. Pagkatapos magpasalamat sa oras na ibinigay ng chief, umalis na si Kwan. Sa sumunod na eksena, makikita si Kwan na nanonood ng interview ni Liam tungkol sa pagkakasangkot ng IRA group sa pambobomba. Habang nanonood, pumasok ang isang babae sa kwarto at empleyado siya ni Kwan sa kanyang restaurant. Matapos makita ang malungkot na kalagayan ni Kwan, nagpasya siyang buksan ang mga bintana at sinabihan si Kwan na dapat siyang kumain. Samantala, pagkatapos ng kanyang interview, ipinaalam ng sekretarya ni Liam ang tungkol sa iba pa niyang mga interview sa mga susunod na araw, at pinaalam din ang tungkol sa isang lalaking Asyano na gustong makipag-usap sa kanya sa telepono. Nang wala ng ibang pagpipilian, sinagot ni Liam ang tawag. Agad na tinanong ni Kwan kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Bahagyang nainsulto si Liam sa tanong, ngunit tinanong ito ni Kwan dahil siya ang Deputy Minister ng IRA. Sinabi sa kanya ni Liam na kahit makapangyarihan siya, hindi niya alam kung sino ang gumawa nito. Dahil dito, mas naging porsigido si Kwan na malaman kung sino ang mga pumatay sa kanyang anak. Bilang simbolo ng hindi na pagbalik, sinunog niya ang anumang bagay na may kaugnayan sa kanyang nakaraan tulad ng larawan ng kanyang pamilya at ng balita tungkol sa pagdukot ng iba pa niyang mga anak. Nakita ng babaeng empleyado ang nakakatakot na kilos ni Kwan, kaya nagpasya siyang aalagaan si Kwan simula ngayon. Ngunit nang tumalikod siya sa kanya, agad na nawala si Kwan na parang hangin. Kaagad na bumili si Kwan ng mga bagay na gagamitin niya para sa kanyang paghahanap. Pagkatapos, ikinubli niya ang kanyang van bilang isang gardening tool van.
Nang muli siyang mahanap ng kanyang babaeng empleyado, tinanong siya nito kung kailan siya babalik, ngunit iniwan siya ni Kwan nang walang sinasabi. Kalaunan, dumiretso si Kwan sa opisina ni Liam para personal siyang kausapin. Noong una, pinigilan si Kwan ng mga gwardya ni Liam, ngunit sinabihan sila ni Liam na papasukin na siya. Pribadong nag-usap ang dalawa at muling nagtanong si Kwan tungkol sa mga pangalan. Gaya ng inaasahan, muling sumagot si Liam na hindi niya alam, dahilan upang hindi matuwa si Kwan. Bago umalis sa gusali, gumawa siya ng isang makeshift bomb mula sa mga karaniwang gamit sa loob ng banyo. Pagkatapos niyang umalis sa lugar, sumabog ang bomba, at kahit na hindi ito nakapinsala sa sinuman, tiyak na naapektuhan nito ang lahat ng nasa gusali. Matapos isagawa ang pagsisiyasat sa lugar, nakatanggap si Liam ng tawag mula kay Kwan at muling nagtanong tungkol sa mga pangalan. Sa puntong ito, nagalit na si Liam dahil sa ginawa niyang pagbabanta. Binabaan siya ng tawag ni Kwan, dahilan upang tawagan ni Liam ang kanyang ranger na pamangkin na nagngangalang Sean, na kasalukuyang nasa New York. Pagkatapos, nirentahan ni Kwan ang isang malapit na apartment kung saan agad siyang lumikha ng isa pang malademonyong concoction. Sa sumunod na eksena, papaalis na sa parking lot ang dalawa sa mga tauhan ni Liam nang mapansin ng isa sa kanila na wired ang sasakyan ng pampasabog. Dahil dito, na-trace nila ang lokasyon ni Kwan at agad silang pumunta sa kanyang apartment. Mabilis na nakarating ang mga tauhan ni Liam upang arestuhin si Kwan, ngunit dalubhasa si Kwan sa pakikipaglaban kaya't nagawa niya pa ring makatakas. Pagkatapos ng kaguluhan, pinagalitan ni Liam ang kanyang mga tauhan dahil sa pagkabigo nilang mahuli ang isang matandang Asyano. Nang pumasok ang kanyang asawa sa eksena, kaagad siyang pinaimpake ni Liam dahil pupunta sila sa kanilang farm. Pagkatapos nito, dumating ang pamangkin ni Liam mula sa New York. Inutusan ni Liam si Sean na puntahan si Chief Bromley at ipaalam ang tungkol sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Gusto niya itong maging sikreto dahil maaaring malaman ito ng ibang miyembro ng IRA. Sa sumunod na eksena, pumunta si Liam sa isang restaurant habang sinusubaybayan siya ni Kwan sa kanyang van. Nang pumasok si Liam sa restaurant, kaagad niyang hinalikan ang kanyang naghihintay na kabit. Dahil dito, kinuna ng larawan ni Kwan ang kanilang paghahalikan at ipinadala ito kay Liam para takutin siya. Samantala, dumating ang pamangkin ni Liam sa tagpuan nila ni Bromley. Hindi nagtitiwala si Bromley sa IRA, ngunit pinaalam sa kanya ni Sean na nagsasagawa sila ng isang secret plan upang mahuli ang nasa likod ng pambobomba. Isasagawa ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng secret code sa bawat grupo. Sumang-ayon namang makipagtulungan si Bromley, subalit gusto niyang direktang makausap si Liam pagdating ng oras na yon. Makaraan ng ilang sandali, dumating na si Liam sa kanyang farm. Habang nangyayari ito, nakapagtayo na ng hideout si Kwan malapit sa kagubatan. Nang gabing yun, madaling napasok ni Kwan ang farm at matagumpay na nakapagtanim ng bomba habang pinipigilan ang dalawa sa mga tauhan ni Liam. Matapos sumabog ang bomba, nagkomento si Liam na kailangan niya ng mas maraming tauhan dahil minaliit niya si Kwan. Pagkatapos, pumunta si Liam sa kanyang kwarto at sinabihan siya ng kanyang asawa na si Mary na pupuntahan niya ang kanilang anak na nasa London. Sa kabilang banda, plano ng mga terorista na pasabugin ang isang eroplano na walang sakay na Irish sa loob. Samantala, ang babaeng kabit ni Liam ay makikitang inaakit ang isang lalaking gumagamit ng laptop sa loob ng bar. Sa sumunod na araw, isa pang insidente ang naganap malapit sa farm kung saan sumabog ang sasakyan ng isa sa mga tauhan ni Liam. Dahil dito, agad na nagtungo ang mga tauhan sa direksyon kung saan sa tingin nila ay nagtatago si Kwan. Pagdating doon, nahulog ang mga lalaki sa maraming bitag na ginawa ni Kwan. Madali silang natalo ni Kwan, ngunit ang isa sa mga tauhan ni Liam ay nagawa siyang mabaril sa kanyang balikat, kaya pansamantala muna siyang umatras. Pagkatapos, ipinaalam ng mga tauhan kay Liam na kailangan niya ng magaling na tracker, at ang ibig sabihin nito ay kailangan niya ang pamangkin sa trabaho. Lumipat ang eksena sa London, kung saan naglalagay ng makeup ang asawa ni Liam. Hindi nagtagal, biglang may kumatok sa pintuan at pumasok ang pamangkin ni Liam. Nagtanong ng ilang mga bagay si Mary ngunit malinaw na inaakit niya si Sean at bumigay naman ang lalaki sa tukso. Lumalabas na meron silang lihim na relasyon, subalit saglit itong natigil ng tawagan ni Liam si Sean at pinaalam na kailangan niyang pumunta kinabukasan sa farm. Pagkatapos ng tawag, inilabas ni Mary ang nararamdamang galit sa asawa at sinabi kay Sean na si Liam ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang kapatid na lalaki.
Samantala, habang ginagamot ni Kwan ang kanyang sugat, naalala niya kung paano dinukot ng mga pirata ang kanyang mga anak na babae at kung paano binaril ang kanyang asawa mula sa bangka. Samantala, nakatanggap si Liam ng impormasyon tungkol kay Kwan. Nalaman niyang siya ay dating US soldier na lumaban sa Vietnam at sobra siyang mapanganib dahil siya ay highly skilled soldier. Subalit bigla itong naputol nang dumating ang isa sa mga kasamahan ni Liam para kausapin siya. Nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol sa kung gaano nakalambot ngayon si Liam at malayo na sa kanyang pagiging revolusyonaryo noon. Galit na sumagot si Liam na ginagawa niya ngayon ang lahat para sa kapayapaan, dahilan para umalis na disappointed ang kanyang kaibigan. Pagkatapos niyang umalis, tinawag ni Liam ang kanyang alagang aso ngunit hindi ito sumasagot. Matapos mapansing nawawala rin ang kanyang baril, lumabas si Kwan mula sa isang silid at tinutukan ng baril si Liam. Matapos sabihin kay Liam na natutulog lang ang aso, muli siyang nagtanong tungkol sa mga pumatay sa kanyang anak. Nang sumagot si Liam na hindi niya alam, pinagbantaan siya ni Kwan, dahilan upang ibunyag ni Liam ang kanyang secret plan tungkol sa mga code words. Dahil dito, pinalaya siya ni Kwan upang mahuli niya ang mga terorista, ngunit sa loob lang ng 24 na oras. Kinabukasan, lumabas ang kabit ni Liam sa isang 2-decker bus. Kalaunan, sumabog ang bus sa gitna ng tulay na ikinamatay ng 16 na katao. Dahil dito, kaagad na tinawagan ni Bromley si Liam tungkol sa kaganapan at sinabing hindi naman gumamit ng code words ang mga nagpasabog. Matapos sagutin ng isa pang tawag, ipinaalam ng isa sa kanyang mga tauhan na ang kanyang asawa na si Mary ay binisita ng kanyang pamangkin sa London. Matapos ang kanilang 2 oras na aktibidad na nakasarado ang pintuan, kinausap ni Mary ang isa sa kaibigan ni Liam. Samantala, ang ranger na si Sean na kakarating lang mula sa London ay agad na pumunta sa malapit na kakahuyan upang hanapin si Kwan. Sa sumunod na eksena, pinag-uusapan ng mga terorista kung paano sila nakagawa ng bomba na nakadisguised bilang isang laptop battery. Habang nangyayari ito, nagawang matrace ng SO-15 ang isa sa mga terorista sa pamamagitan ng kanyang burn mark at meron din silang footage na nakikipag-usap siya sa isang miyembro ng IRA. Dahil dito, agad na tinawagan ni Bromley si Liam para ipaalam na ang traidor sa kanilang grupo ay ang sarili niyang kaibigan. Ipinaalam din ni Chief Bromley na nakikita nila si Liam via drone at kung wala siyang gagawin tungkol sa kanyang kaibigan, hindi sila magdadalawang isip na arestuhin din siya. Sa sobrang galit, agad na tinanong ni Liam ang kanyang kaibigan tungkol sa pangalan ng mga terorista. Nang ayaw nitong makipagtulungan, binaril niya ito sa kanyang binti. Matapos ibigay ang mga impormasyong kailangan niya, kasama na ang pagkakasangkot ng sarili niyang asawa, tinapos na ni Liam ang buhay ng kanyang kaibigan. Samantala, katatapos lang makipaglampungan ng kabit ni Liam sa lalaking inakit niya sa bar. Nang pumunta ang lalaki sa banyo, mabilis na pinalitan ng kabit ang baterya ng laptop ng ginawa nilang bomba, dahilan para maging walang kamalay-malay na bomb carrier ang lalaki. Sa sumunod na eksena, nahanap ni Sean si Kwan sa kagubatan. Pagkatapos ng mahaba at nakakapagod nilang laban, si Kwan ang nagwagi sa dalawa. Pagkatapos, nagising si Sean na nakatali sa isang puno, kung saan tinanong siya ni Kwan tungkol sa mga pangalan ng mga bomber. Natanggap na ni Sean ang impormasyon mula kay Liam kaya malaya niya na itong ibinigay kay Kwan. Dahil dito, pinalaya na siya ni Kwan. Pagkatapos, kaagad na bumalik si Sean sa kanyang tiyuhin para ipaalam na pinalaya lang siya ni Kwan, subalit hindi na ito ang pinakamalaking alalahanin ni Liam. Pinaalam ni Liam sa kanyang pamangkin na alam niya na ang tungkol sa relasyon nila ng kanyang asawa. Ipinaalam din niya kay Sean na si Mary ang nagbigay ng impormasyon sa mga bomber tungkol sa paggamit ng mga code words. Dahil dito, inutusan niya si Sean na bumalik na sa New York upang gawin ang kanyang huling assignment. Samantala sa London, pinalibutan ng SO-15 ang gusali kung saan naninirahan ang mga terorista. Ngunit bago pa sila makagawa ng anuman, nagawang makalusot ni Kwan sa silid habang nagkukunwari bilang isang mekaniko. Matapos matuklasan ng mga terorista ang kanyang rifle, sumiklab ang isang laban sa pagitan nila. Nagawang mapatay ni Kwan ang lahat ng terorista ng mag-isa, maliban sa kabit ni Liam. Pagkatapos tumakas ni Kwan, pumasok na ang counter-terrorist sa silid at naabutang patay na ang karamihan sa mga bomber. Pagkatapos, pilit nilang kinuha ang impormasyon tungkol sa bomba mula sa nakaligtas na babae. Dahil dito, agad nilang ipinaalam sa airport ang tungkol sa bombang nakalagay sa laptop.
Sa kabutihang palad, nagawa nilang maitapon ang bomba at naiwasan ang pagkamatay ng maraming tao sa proseso. Samantala, si Kwan ngayon ay isa ng wanted na lalaki. Sa kabilang banda, nakatanggap si Liam ng isang tawag sa telepono at ipinaalam na dahil tumulong siya sa pagpigil ng mga terorista, siya ngayon ay nasa buong serbisyo na ng British government. Samantala, ang asawa ni Liam na si Mary ay binaril ng kanyang pamangkin at kasintahan. Pagdating ni Liam sa kanyang hotel, hinarap siya ni Kwan at pinilit na i-post ang larawan ng paghahalikan nila ng kanyang kabit sa social media. Dahil dito, siguradong babagsak ang career ni Liam dahil malalaman ng lahat na konektado siya sa isang terorista. Kalaunan, bumalik na si Kwan sa kanyang restaurant at nang makita ito ng mga pulis, ipinaalam nila kay Chief Bromley ang tungkol sa pagbabalik ng asyanong lalaki. Ngunit sinabihan ni Bromley ang kanyang mga tauhan na hindi nila siya dapat arestuhin bilang pasasalamat sa kanyang tulong. Sa katapusan ng pelikula, masayang hinalikan ng babaeng empleyado si Kwan para sa kanyang pagbabalik. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro